Hello po, Ma'am Helen Villanueva. Magandang hapon po. Ma'am, nalaman ko po kasi na isa kayo sa mga naging teachers ni Yorme Isko dito sa Tondo High School. Kumusta po ba siya nung siya ay estudyante? Nung siya ay estudyante ko way back 1989, second year high school siya noon. As far as my subject is concerned, maayos siyang estudyante, masipag, at talagang nag-aaral siya. Nakakatuwa lang sa kanya ay very jolly siya, lalo sa kanyang mga kaklase. Hindi mo siya kakikitaan ng kasungitan o pagiging salbahe. Basta siya, lalo sa amin na teacher, pag nag-utos kami, sunod lang siya ng sunod. Hindi kami nahihirapang ipagawa ang mga bagay na ginagawa namin sa subject namin kasi nga mabilis naman siyang tumanggap ng trabaho, mabilis din siyang tumalima sa mga sinasabi namin. So, kung susumahin ko yung estilo ng kanyang pag-aaral, mahusay siya sa klase. Unang-una, lagi naman siya nasa higher section. Hindi naman siya bumaba talaga ng section. So, siyempre, nananatili siya sa higher section. Ibig sabihin, meron siya natatagong husay at galing. Opo. Ma'am, anong section po ba siya no? Nung ano niyo siya, nung estudyante niyo siya, anong section po ba siya noon? Nagsimula siya ng first year, section 1. Nung second year siya, section 2. Pagdating sa third year at fourth year, naging section 3 na siya. Still, nasa top 5 pa rin siya. Opo. Yun. Pero ma'am, noon po ba kasi sinasabi nga sa kahirapan, merong times daw na hindi nakakapasok si Yorme? May times na gano'n. May times din naman na may project, sa subject ko, may team paper na bibili. Yun, hindi siya nakakabili, pero yung mga klase niya, mababait yung mga yun. So, sumusuporta sila. Pagka kung ano yung mga kulang ni Yorme, sumusuporta. Merong mga kaklase siya talaga na very generous sa kanya, na tumutulong. Kaya nakaka-cope din naman siya kung ano man yung mga kulang. Opo. So, ibig sabihin, kahit po nung estudyante siya, marunong siya makisama. Kasi kung hindi siya marunong makisama, hindi naman siya susuportahan sa mga projects Totoo. Kaya naman hanggang ngayon naman kasama niya mga kaklase niya dahil ganun kalaki ang tiwala sa kanya. Opo. Paano naman po, ma'am, yung halimbawa, sinasabi nga rin po na minsan wala siyang uniform. Nangyari na po ba yon yung pumasok siyang walang uniform? Yes, nangyari na rin yung wala siyang uniform. Natatandaan ko, nagsabi siya ng kay Mr. Inahe, yung English teacher. Pero nangako naman siyang bukas, sir, naka-uniform na ako. Kasi mula sa klase, after noon, uuwi siya, magbibihis, magpapadyak na siya. And then sa gabi, pupunta naman sa Divisoria para magsabasura, gano'n ang routine niya. So syempre pagdating ng bahay, pagod na siya, hindi na siguro na lalaban yung uniform. Pagod na siya sa pang-araw-araw niya na kailangan niyang kumayod. Dahil nga sa hirap ng buhay nila. So siguro yun dahil. Ma'am, pero po kung sinabi ninyo na halimbawa, yun nga, pagkatapos ng klase, magpapadyak, tapos kukuha ng mga basura sa Divisoria, nakakagawa pa po ba siya ng mga assignments niya, yung mga kailangan talaga? Siguro kung meron man siyang hindi nagawa, minimal lang yun. Kasi talagang ang nasa kalooban niya, kailangan mag-aral siya para makatapos. Kasi yun magiging stepping stone niya para siya ay magtagumpay, di ba? Siguro kung meron man siyang hindi nagagawa, ano naman siya, yung bang active naman siya sa pag-aaral. So siguro kung meron mang hindi siya nagagawang mga assignment, napagtatakpan yun ng activeness niya sa recitation, sa mga ibang gawain. Nagpa-participate siya, bale. Nag-drama pa nga yun. Hindi makakalimutan yung kay Captain Ho. So sumali siya doon sumali sila ng mga klase nila doon sa parang ang tawag dito, dramatization sa stage. Sumali sila sa contest noon. Ganun siya ka-active na kaya lang siya, very aloof siya sa mga chicks. Hindi siya masyadong sa mga ganun. Kasi nga, siguro yung inferiority complex niya malakas. Kaya ganoon. That was the time siguro na kung yung ibang mga kaklase niya ay very active magpa-cute sa ladies, siya hindi.
Siguro dahil na rin sa pera. Oo, Yung kaya- kalagayan niya sa buhay Nahirapan siguro. na rin siguro, di ba? Apo. Isa siguro yung sa dahilan. Mm. So nakakatuwa, kumbaga yan yung mga ang mga other side of Yorme na hindi natin alam. Namin, hindi namin May alam puno yan. ng mangga rito na lagi siyang nandoon. Bakit po? Doon sila nagbabanding magkakabarkada, magkaka-classmate, doon sila nagtutugtugan, nagkakanta, nagkakainan. Hindi ko na makita kung nasa yung puno ng mangga rito na lagi nilang ini-stay yan eh. O dito yata nakatayo yung puno ng mangga, kaya lang ito nga naging office. Opo. Pero meron silang isang pinag-i-stay yun dyan ng mga kaibigan. Pero nun po ba, ma'am, matanong ko lang, nun po ba mahilig siya sumayaw? Kasi ngayon ang hilig-hilig niya sumayaw eh. Sumasayaw siya nung wag mo lang siya makakantahin. Siguro kulang lang sa practice. Siguro, baka sakali pag nag-practice. Ah, pero mas ano siya talagang sumayaw. Sayaw talaga. Magaling nga sumayaw, Galing siya umiintak sumayaw siya. talaga. Opo. Maski dito, lalo pag-atin sila ng mga JS noon, and Mm. active. Pero kumanta, parang hindi ko siya narinig kumanta noon. Mhm. Mga panahon, hindi ko yata narinig. Basta alam ko sumayaw. Yan, sila magkakaklase, mahilig sila sumayaw. Nakakatuwa yung mga ganyang kwento. Naman. Opo. Kasi nga, sino magsasabi na yung aming estudyanteng ganyan? Eto na, isa ng malaking tao na kung saan ay sa kahirapan na talagang ginawa niyang stepping stone yun na dahil mahirap sila, gagawin niya ang lahat ng paraan para magtagumpay. Ang nakakatuwa lang sa kanya, hindi siya nakalimot kay Lord. Talagang lahat ng kanyang mga ginagawa ay sinasalalay niya sa Panginoon, paggawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi siya plastic. Opo. Lahat ng kanyang ginawang paglilingkod ay totoo yun sa puso niya. At isa yun sa hinahangaan ko sa kanya. Walang masamang tinapay sa kanya. Talagang ang kanyang pagserbisyo sa tao, buong puso. Hindi siya hindi kinakailangan magpa-cute. Pogi na siya. Opo. Hindi niya kinakailangan magpa-cute. Ginagawa niya yun dahil yun ang gusto niya. Yun ang talaga nasa puso niya. Ang tumulong. Hindi para po sa publicity, para magpa-pogi po. Bali ma'am, so ibig sabihin dyan sa ikinukwento nyo, kung yung pagkakakilala niya sa kanya mula nung siya estudyante hanggang sa ngayon, ibig sabihin hindi siya nagbago. Siya nagbago. Ang nakakatuwa, kahit teacher niya ako way back 1989. But the respect hanggang ngayon, ibinibigay niya sa amin yung respeto niya. Kahit saan niya kami makita, kahit ano ang okasyon. Hi ma'am! Ganun yan. Hi ma'am! Talagang yung yakap niya, yung halik, beso-beso niya. Nandun yung sinseridad na kahit ano pa ang sabihin nga naman ng tao, nagsimula siya na nag-aral sa Tondo High. So, tinitreasure niya yung mga teachers niya. Kahit papaano ay may nagawa naman sa kanya. Opo. Ganun. Kaya, mahal na mahal namin siya dito. Talagang mga naging teachers niya, yung mga teacher na dumaan, si Isko Moreno sa amin, talagang mahal namin. Dahil nakita namin yung respeto niya. Hindi nawawala hanggang ngayon. Imagine mo, way back 1989, 2024, Opo. still pag nakita niya kami, ay ganun pa rin yung init ng pagtanggap niya sa amin. Malaking bagay na sa amin. Opo. Tsaka syempre po nakaka-proud dahil naging estudyante niyo siya. Proud na proud akong kwento, estudyante ko yan. Opo. Nandun talaga yung pagmamalaki Opo. na ito ay kasama sa naging produkto namin. Opo. Diba? Opo. Kasi syempre kung yung isa sa mga estudyante niyo sablay, parang nahihiya din kayo doon. Pero Pero galing na aming mga estudyante. Opo. Si Yorme, si Colonel Ibay, di ba? Mga produkto ng Tondo. Sino magsasabi na itong dating pugad ng lugar na ito na pugad ng mga sinasabi nga nilang mga tao na kung saan ay nakakatakot. Akala mo hindi magtatagumpay na ganyan. Malayo ang mga narating. At hindi basta tao. Kasi pati ang attitude nila talagang dala-dala ang magandang attitude, ang kanilang discipline, ang respeto. Hanggang ngayon, hindi nawawala sa kanila. Kaya nakakatuwa naman talaga at ako talaga natutuwa kung naging estudyante ko sila. O yun lang po ma'am, maraming salamat po dun sa mga naikwento nyong yun sa amin. Para kay Yorme, ipagpatuloy niya ang magandang gawain, ang pagtatrabaho ng nasa puso, at ang mga gawain na kung saan ay naaayon sa Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon, at kung sana siyang magbago sa kanyang
kabutihang loob sa kanyang kapwa at manatili sana ang pagmamahal niya, lalo-lalo na sa mga batang Tondo, sa Maynila, at pinagmamalaki namin siya, kaya sana ipagpatuloy niya magagandang gawain ito. Good luck sa kanya. Okay, salamat po, ma'am.